Hello guys, gusto ko lang mag-share sa inyo guys ng video about dito sa printer na to na L14150 Epson. Actually itong printer na to is napakaganda kasi meron siyang capability na hindi kaya ng iba, kagaya na lang ng long scanner. So yung mga legal na papel kayang-kaya ng scan, at pangalawa is pwede kang mag-print up to A3 na bond paper or photo paper. Pero ang problema lang sa printer na to, yan, i-on natin. Hindi pa sa akin nag 1 year ang printer na to, pero nagkaroon na siya ng problema, which is kung lilitaw ngayon, makikita nyo kung ano yung sinasabi ko. Patayin natin yung ilaw ng cellphone ko, ayan, para makita nyo. Ayan. Oh, hindi pa yan. So, antayin natin na matapos yung blink para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. So, buksan natin. Yan. Pumabalik na yung head nya. So, antayin natin na bumalik. Kasi minsan, ang problema ng printer na to, minsan okay siya. Pero minsan naman, pag naka-print na siya ng isang papel, lumalabas na doon yung error niya. So, antayin natin. So, gusto kong i-share sa inyo to para at least ma-aware kayo sa mga gustong bumili ng ganitong klaseng printer. Pero talagang napakaganda talaga ng printer na to. Napakaganda niya kasi yung mga feature niya is talagang mas advanced sa mga printer natin ngayon. Actually, marami akong printer and meron akong brother. Ito yung DCP T720DW. Meron din akong brother na DCP L2640DW. Meron din akong Epson L3210. Ito yung printer, nakauna-una ang printer ko nung nagsisimula pa lang ako. Itong Epson L3210. At masasabi kong ang printer na to ang pinaka matibay na printer sa lahat ng naging printer ko. Kasi ito yung kauna-unahan na printer ko. At yung pangalawa is, ayun. Diyan na siya. Nasira na. Isa itong L120. Ayan, sira na siya. So, bumili ako ng bago. Ito. So, ito yung L120 natin. Yan. So, napakarami nating printer. And, sa lahat ng yan, ito yung pinaka-advance ang feature. Dahil nga meron itong A3 at long scanner. Yun nga lang, ang problema nito is nag-e-error siya. Hindi pa nag 1 year sa akin at nagkaroon na siya ng error. So, papakita ko sa inyo yung error. Wait lang, lalagyan natin siya ng papel doon. Alright guys, ngayon, ito yung ipaprint natin. Titest natin i-print. So, nakakonect tayo ngayon sa Wi-Fi. Wireless ngayon ang gagamitin natin na pang-print sa ating printer. So, hanapin natin yung printer na sana yan? L14150. Ayan. So, ipaprint natin ito sa A4, sa paper tray natin ilalagay. Ayan. And then okay, and then print natin. So, antayin natin doon. Antayin natin. Ayan. So, receiving na. Ayan. Kinuha na yung papel. Magpa-print na siya. Actually, nagpa-print naman siya. Pero, yun nga. After niyang mag-print na isa or dalawa, 5, ay hindi na siya magpa-print. Ayun.
merong use of templates. You are free to use. Ba't ito yung lumabas? Oop. Wait lang. Walang cut tong video natin guys ha. Bali hindi natin kasi na-select yung ipaprint natin. Kasi 3 page pala ito. Ang nauna niyang pinrint is ito. So dapat pala sinelect muna natin ito. So isi-select natin yan. Yan. Then select natin 1 lang. Yan. One ba? So dapat 1 siya. 1. Pero ba't parang hindi niya ma-select? Slide pala yan. So properties tayo, print, wala siyang ano. So ito na lang yung i-print natin, yung isa, sana yan. So walang cut yung video natin guys. Ito na lang yung test print, yan, test print. So ito na lang yung ipa-print natin. Pero i-cancel muna natin yung nauna nating pinrint kanina. Cancel muna natin. Ayun, na-cancel na. So ngayon mag-clean po muna tayo, cleaning muna tayo. Print head cleaning. Ayan, then wait. So, cancel muna natin ito. Then, cancel natin. Ayan. So, cancel na. And then, ilalagay na natin ito. Ang papel. Walang cut yung video natin guys ha. So, ba't di malagay yun? Hirap yung isang ano lang ang ano natin. Isang kamay. Ayan, lalagay natin. Ayun. So nalagay na. And punta na tayo sa ating computer para ma-print na natin. Okay. And then click natin yung print. Yan. Tayo natin dito. Yan, printing. Patayin natin yung ilaw. Ayan. Yan, so ginawa po na yung papel. Oy, hindi tayo nakaselect ng ano. Dapat sa paper tray pala tayo. Ang gulo. Paper tray. Kasi naka-automatic siya. So, dapat naka-paper tray. Cancel muna natin ito. Bali walang cut pa rin yung video natin guys ha. Cancel natin. Then print natin sa paper tray. Yan, and then sa paper tray tayo. Reference, and then tingnan nyo, naka-auto. So dapat nasa paper tray yan. Kasi yung cassette is hindi na talaga gumagana na maayos yung cassette. So print natin. Ayan. So yun. So kumuha na siya ng papel and nag-print na dito. Ayan.
And then antayin natin na matapos niya yung print niya. And tingnan natin kung hindi mag-error. As of now, tingnan niyo yung print niya, medyo hindi na maganda dahil hindi masyadong nagagamit. Kasi nga nag-error. Ayun, yan yung sabi ko guys. Yan ang error niya. The power off and on again if the printer error. Turn the power off and on again if the problem persists. Please proceed. So yan yung error niya, 00331. 031. Proceed natin. Patayin natin. Turn off. And yan yung problema talaga guys. Hindi ko alam kung anong problema niyan. Tapos minsan kapag ibabalik mo, ita-turn on mo, babalik siya sa dati. Pero yun lang, kapag nag-print na naman, is mag-error na naman. So ganyan yung nagiging sistema ng printer na to. Ayan o. Isa pang problema ito. Ayan. Magkaiba-iba ng problema. Turn off the power and on. Kanina may problema kanina na sinabi niya, pakita ko sa inyo. Yung lock, nagkakaproblema sa lock. Pero hindi naman nakalock yung transport. Yun yung isa sa main problem ng printer na to. Parang nadidetect niya, transportation lock is in the transporting position. Pero, dito, yung head niya, hindi naman nakalock. Tingnan nyo, kung naka-transport lock yan, dapat ganyan yan, di ba? Pero hindi naman eh. Pero ito yung lumalabas na error. Transportation lock is in the transporting position. So yan yung isa sa problema na na-encounter ko sa printer na to. Minsan nawawala pero minsan talaga bumabalik siya. And kaya nga ganito na yung print niya ngayon, hindi na maayos. Dahil hindi ko masyado siya nagagamit. Dahil yun nga, ito ang lumalabas. So hindi mo siya ma-clean, hindi mo siya ma-test, dahil nga may error. Hanggat hindi nawawala yung error na yun, hindi ka makaka print head, maka clean head, hindi ka maka-test hanggat hindi mawala ang error na to. So sa mga bibili ng mga ganitong model ng printer, kayo nang bahala. Kung gusto niyo pa rin bumili, maybe siguro makakaiba-iba din ng magiging problema. Pero yung sa akin is ganito yung naging experience na problem sa akin. Ayan. So yun lang guys. Maraming salamat.